Okay guys, so welcome again. So tuturo ko ngayon yung panibagong topic sa refrigeration system, which is yung liquid suction heat exchanger. So ito, ang pinagkaiba lang nito sa SBCC is dinagdagan natin ng heat exchanger. Pero halos similar lang sila. So papakita ko na yung mismong arrangement ng mga equipment natin. So lalagay natin yung una is yung compressor. Okay, so compressor. Then, after that, maglalagay tayo ng condenser. Condenser. Ito, compressor. Comp na lang. Compressor. And then, meron tayong heat exchanger dito. Heat exchanger, yung dinagdag natin. Okay, HE. Okay, ito na lang dito, HE. Then, meron tayo dito expansion valve. And then, meron tayo dito evaporator. Evaporator. So, ngayon, i-connect na natin siya. Paano yung nagiging process nito? So, first, yung heat exchanger is, ano nga bang purpose nito? Bakit dinagdagan natin siya ng heat exchanger? Para yung ano dito, yung refrigerant natin dito banda sa papasok dito sa compressor is maging totally vapor na siya. Okay? Para hindi mapasukan ng liquid. Okay? So yun yung unang purpose niya. And then ang magiging purpose niya pa na isa is yung liquid na papasok dito sa natin sa throttle natin sa expansion valve. So ang mangyayari is magiging pure liquid. So yun yung function nitong heat exchanger. Okay? So magiging liquid dito. So para ma-prevent yung liquid na papasok dito sa compressor, at the same time para mapasubcool yung papasok dito sa dito sa evaporator natin, which is magandang senyales kasi tataas yung efficiency yung COP natin, o tataas yung evaporator capacity, yung yung capacity niya. Okay, matataas yan. And then ito pala ay nakakonect dito sa, hindi yan dito yan nakakonect. So ganyan na lang natin, ganyan yan. So ito papasok dito. Okay, so ito yung point 1, ito yung point 2. So mamaya explain natin. So connect muna natin. And then ito ay pupunta dito. And then ito ay lalabas dito papunta sa expansion valve. Ito ay didiretso dito. And then itong sa evaporator is didiretso dito. So ayan na yung circuit natin dyan. So ito yung circuit natin. So ang direction niya is paangat. Ito pupunta dito. Ito naman ay pababa. Pababa to. Ito ay pababa rin. So hindi siya na-connect. Okay, so ito pupunta dito. Ang mangyayari, ito yung point 3. Ito yung point 4. Ito yung point 5. So alamin natin yung magiging concept nito. Bakit siya heat exchanger? Okay. So, alam naman natin na ang pressure natin dito sa condenser is mataas. So therefore, mataas yung temperature niyan. Pag mataas ang temperature, so therefore, pwedeng magkaroon yan ng vapor dito. Hindi natin alam. Pwede magkaroon ng vapor state dito or mixture ng mixtures ng vapor sa liquid sa evaporation na yun. So ang mangyayari is pwedeng mahaluan itong evaporator natin, which is pangit. Okay? So ang gagawin dito, since ito ay mainit, so assume natin itong part na to is mainit, so therefore ang lalabas dyan is malamig, which is maganda dito sa evaporator natin para mas lalong lumamig siya. Okay? Yung papasok dito na malamig is lalong lalamig pula dito. Okay? Na typically dun sa SBCC natin is normally diretso lang siya. Okay?
Ito naman, kung ito ay malamig, super lamig, so therefore ito ay malamig na lang. Kung malamig ito, okay, so itong part na to, malamig na to, itong portion na to is magiging hot. Bakit? Kasi heat travels from hot to cold region. So therefore, itong hot mo na to is magta-travel dito sa cold. Okay? So since itong ano na to is hot, so therefore, yung ano na ito, yung temperature na ito is matatransfer dito. Transfer yan dito. Transfer yan dito. Okay? So matatransfer yan. May pins yan. Okay? May mga ano yan. May mga tawag doon. Mga pins or tinatawag na hati-hati yan. May mga coil yan. Dun sa mismong ano yan. Mismong loob yan. May mga coil yan. So magta-transfer siya papunta dito sa dito sa circuit natin, circuit na papunta sa compressor. So, ito ay iinit. Yung lamig naman na nanggagaling dito sa outlet ng evaporator mo. So, since malamig yan, yung lumabas, so therefore, ito ay matatransfer dito. Okay? Okay? Matatransfer yan dito. So, ito lalamig. Okay? So, yan yung concept ng heat exchanger natin. Okay, so, ngayon, ang gagawin natin is i-drawing naman natin yung yung pH diagram niya. So, dito tayo. Okay, pH diagram. So, kung aalamin natin, pag ganyan yan. Okay, so ito, extend lang natin dito para may yung drawing. So, pag ganyan yan. So, dalawang pressure ang kailangan natin dito. Evaporator pressure and then condenser pressure. So, dalawa yan. Dito, saka dito. Okay. So, ngayon, itong portion na to, at 0.6, ano yung mga nandito sa 0.6? Ano yan? So, therefore, ang lumalabas dito is vapor lang. Vapor. Vapor state. But, andito banda. Okay? Vapor state lang siya. Saturated vapor. So, therefore, ang 0.6 pala natin, 0.6, so H6 is equals to Hg at pressure ng evaporator. Okay? So, doon natin siya makukuha. Ngayon, ito naman ay uminit na. Uminit. So, therefore, assume natin yan na lalabas yan dito sa, dito sa saturation curve. So, therefore, magiging superheated na siya. So, assume natin dito banda. Dito banda sa gilid. Sa gilid, okay? So, ito yung 0.1 natin. Ito 0.6. Okay? And then, magkakaroon tayo dito ng constant entropy. S1 is equals to S2. Okay? Assume natin nandito siya banda. Okay? So, ito yung 0.2. So, si 0.1, so, hindi binigay sa problem. Halimbawa, hindi siya binigay. Actually, ang binibigay dyan kadalasan is yung subcool or ito yung binigay. Yung temperature dito na lumabas dito sa heat exchanger na papunta dito sa compressor. Or yung given do sa problem, minsan, yung temperature entering to the compressor. So, ito yun, H1. Okay, so, ibinibigay yan minsan. Dalawa lang dyan ang binibigay minsan. So, ayun. Ganun yung gagawin natin. Tapos, itong si H2 is, makukuha natin yan, H1 at temperature. So, ano siya, superheated. Nalagay natin dito, H at temperature na binigay dito, given, temperature given, then, yung pressure. Yung pressure ng evaporator natin. Kasi, doon pa rin siya nakakabit sa evaporator, di ba? Pressure ng evaporator pa rin yun, di ba? And then, si H2 will be equal to H at yung pressure ng condenser
Then, yung condition natin na S2 is equal sa S1. Okay. Then, itong C3. So, since papunta siya dito, so ang mangyayari is iinit lalo yan. Okay. So, minsan nagbibigay yan ng subcooling. So, nagsa-subcool yan minsan. So, therefore, papunta yan dito. Okay. Okay, so subcool siya. So, lalabas yan dun sa liquid natin. Okay, and then, after that, is the diretso. Okay. So, ito yung point 3 natin. Point 3. Ito yan. HF at Pcon. Si H4, makukuha natin yan kung nagbigay ng temperature dito sa subcooling. Okay? Nagbigay ng temperature. So, ito si H4, HF, at temperature given. Okay? Yan yan, minsan. And then, si H4 sa si H5 will be equal. Okay? So, ayan yung mga analysis natin dyan. Okay? Or, kung hindi nagbigay ng isang condition lang ang binigay dito lang sa subcooling or dito sa superheating natin, dito lang galing. So, ganito lang yan. So, burahin ko na to. Burahin ko na itong diagram natin. Okay. So, ititira natin yung heat exchanger lang. Okay. So, HE yan. So, ngayon, may pumapasok tayo dito. Ano yung pumapasok? Pumapasok dito. So, therefore, yan yung H6. Then, MR. Kasi, circulate lang naman yan. Nagsisirculate, di ba? Ito naman, ang lumalabas dito, H1, MR. Then, lumalabas dito, H4, MR. Ito pumapasok. Ano yung pumapasok? H3, MR. So, ito lang yung mga, mga analysis natin dyan. Isang analysis. Okay? So, yan. So, therefore, pwede nating makuha using energy balance or energy in is equal sa energy out. So, lahat ng pumapasok, pumasok, so equate natin yan. So, H3 MR plus H6 MR is equals sa lumabas. Ito yung lumabas, saka lumabas. So, H4 MR plus H1 MR. So, parehas sila, similar sila na may MR dito. So, therefore, makakancel yan. So, H3 plus H6 is equal sa H4 plus H1. So, therefore, ito na yung condition natin. Okay? So, another condition. Or, kung mapapansin natin, ano ba yung heat exchanger? Heat exchanger is papasok na heat or palabas. Therefore, palabas yan. QR. So, pwede ba natin i-equate dito? Palabas. So, QR. Kumari lang ha. Okay? So, itong portion lang muna na to. So, equivalent siya. So, ito lang muna. Ito lang. So, therefore, QR or QHE pala. QHE na lang. QHE is equals to, itong portion lang muna na to. So, ito lumabas. So, energy out. Energy out is equals to energy in. So, dito muna. Dito sa circuit lang muna to. So, ito palabas. Isang palabas. Add natin. H4, MR.
is equal sa pumasok sa H3MR. Therefore, ano magiging value natin dyan? So, QHE is equal sa MR multiplied by H3 minus H4. So, ito yung another equation natin para makuha yung heat rejected ng heat exchanger. Okay. The next formula, dito naman. So, lumalabas dito. So, QHE. Okay. So, ito. Pumasok ay lumabas. So, lumabas QHE. Plus, yung lumabas ulit, H1 MR is equals to okay. Since pag ganyan pala siya, okay, so, ayan, sabihin natin, H6MR. So, ano mangyayari? So, therefore, ito ay papasok dito. Papasok kasi ito palabas, papasok. Palabas dito, ito papasok. So, papasok dapat pala yan. So, dito natin nilagay. So, dito na lang. So, minus na lang natin dito. Minus QHE. Kasi nasa kabilang portion yan dito. So, therefore, lagay natin yan dito. So, magiging equation natin is equals to MR multiplied by H1 minus H6. Okay? So, ayan yun. Yung portion na yan. Okay? So, i-clear natin. Clear natin. So, ito yung magiging equation natin. So, lahat ng pumasok, energy in is equals to energy out. H, ano yung pumasok natin? So, pumasok natin si H6. Tapos, pumasok ulit si H3. Tapos, lumabas si H1. Lumabas si H4. Therefore, pwede natin kunin yung relationship. So, kung ito ay wala tayo na ito, pwede nating makuha gamit itong tatlong to. Okay? So, therefore, pwede natin makuha sa H1 will be equal to H6 plus H3 minus H4. Okay? Kung itong hinahanap. Okay, makuha natin. Kung hindi ito given. How about naman kung ito ang given. Binigay ito. So therefore, ang mahahanap natin dyan is si H4. Therefore, H4 will be equal sa H6 plus H3 minus H1. Okay? So, ayan dalawang formula natin para makuha yung dalawang yan. Kasi ayan yung mahirap hanapin. Okay? And then, how about paano naman natin kukunin yung mga QE saka QA natin. So, ito lang siya. So, ayan yung condition natin. H4. Lagay natin. So, si QA natin, or Q added, ng ano natin sa evaporator will be equal sa MR multiplied by H, ano ba yung pumasok? Nahuli. Si H5, lumabas H6. So, H6 minus H5. Okay? The next is yung Q-con. Q-condenser. Therefore, MR multiplied by, lumabas si H3, H2. So, H2 minus H3. Okay? So, si Q-con, ano naman, si work ng compressor? Work com. So, work ng compressor will be equal sa MR. So, ano yung pumasok? Ano yung pumasok natin? H1. Lumabas, H2. Okay? So, lumabas is H2. Lumabas, H1. Okay. So, ano pa ba yung hinahanap na iba? So, ito pwede ba natin palitan dito? Pwede tayo magpalit. Walang ibang ano. So, wala. So,
So, okay na yan. Para ma-derive natin. And then, si COP naman, COP will be equal to H, lagay natin dito. So, QA over work compressor. Or, H6 minus H5 over, ito, si work ng compressor, H2 minus H1. So, ito, H5 to. So, si H6, pwede ba nating ipasok dito? Okay. So, ito. Pwede natin equate yun si H6 dito. Okay. Parehas lang rin yan. Kaso magiging tatlo nga lang yung ano niya. So, okay na to. Okay. So, ayan yung analysis natin dito sa liquid sumption. So, next yung problem. So, problem para matuto kayo dun sa kung paano kinukuha yung mga value niyan. Okay? So, ayan lang. Okay, burahin natin.